Sarado ang highway. May aksidenteng nangyari, oh. Guys, ayan, emergency scene ahead. Ewan ko anong nangyari dyan. Bigla na lang tayong bigla na lang siyang nag-traffic eh. Meron palang emergency scene ahead. Baka may banggaan dito. Baka may banggaan. Alright guys, okay, so bali ito na lang natitira sa pagkain ko guys. Mixed veggies, tapos ano to, giniling, tapos isang ulo ng pritong tilapia, dalawang patatas, yan na lang. So yung baon natin mula noong ano ba to, nung A12, umalis tayo ng A12, no? 12, 13, 14, 15, 16 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16 na ngayon, 16 ubos na, yan na lang natin tira. So pumunta ako dito sa Walmart. Ayan o, ng Walmart, meron din truck dito. Alright guys, at least meron pang natira. May init pa nga eh, oh. Kuha tayo dalawain ko. Tapos pag nakadaan ako ng Walmart again, kunin ulit. Dalawa tama na yung dalawa ano to, 3 araw to 4 na araw din yan. Depende kung ganado tayong mag-ulam ng manok, di banatan natin yung banatan. Ganun lang yun. Ito guys, salted naman yata to. Tapos ito, almond, roasted almond. Ayos. Para meron akong snacks guys. Panganap ng snacks. Huwag lang sirya kasi hindi maganda. Para sa akin yun ha. So siyempre sa tao naman yan. Alright, anyway. Alright guys, so itong tinapay, yan to, para sa mga dry na grocery ko. Ito, almond, para may snacks tayo. Kot-kotin, mansanas. Ito lang ito sa baba. Mas gusto ko sa kainin yung mansanas guys na malamig. Mas malutong kainin. Okay, ang muna yan. Tapos bumipla ulit ako ng isa. Yan. Pero yung isa ang pang consume ko itong bukas na. Ito, dalawang snacks ko, mani at almonds. Yan lang. Wala ako yung mga piatos. Hindi ako kumakain ng ganun guys. Yan, manok, ulam. Yan. Mainit pa, mamaya ako ilagay kapag pagka lumamig kasi mainit pa sila eh. So ayan guys, babalik na lang ako doon, tapos na ako matulog, tapos bukas ulit. Good night guys. Okay guys, yan, good morning, babalik tayo. Ito, andito na tayo sa dock. Atras na tayo. Okay.
na ito guys. Para tayo sa Orville second and yung lahat the rest Quebec ang delivery. So habang inaantay ko ito, higa-higa muna tayo guys. Break tayo tulog. Alright guys, ayan na siya. Saglit lang pala. Minutes lang. Done? Thank you. Here. Yeah. I-connect ko lang guys. Kasi dinisconnect natin. Let's go. Kahit maaga pa kasi matraffic ang ano eh. Matraffic ang Toronto eh. Sarado ko lang. Pati sinilagay niyo yung load bra. Guys, ayan, 403. Maaga pa rito ha. Pero ganito na sitwasyon, medyo may holds up na tayo. Hindi na masyadong maganda flow ng traffic. Meron pa tayong 4 na oras driving hanggang doon sa pangalawa natin delivery. Okay, so we almost in Toronto, downtown Toronto. Big shout out sa mga tropang taga Toronto ha. Be in any of the 3 left lanes. Downtown. Tara, QEW. Queen Elizabeth Way. Continue up QEW. Alright guys, Toronto, Ontario. Ito na yung sinasabi ko. Lunes kasi ngayon guys eh, kaya traffic. Kahit ang aga-aga eh, traffic, busy hours na agad. Sa bagay nga naman, kailan ba naman na hindi naging matraffic dito sa Toronto?
tulad dun sa kabila, meron yatang aksidente. May banggaan, kaliwat kanan. Lagi naman dito, hindi naman kasi na ano yan. Nawawala yan. Ay, bangga ang kotse. I hope they're okay. I hope they are okay. Okay. Kita na natin yung malalaking building, guys. Be in the third lane from the left. In 1.5 miles, take the exit on the right to Highway 401 East. Traffic, kaya ingat-ingat lang. 401. Now. Be in any of the 3 right lanes, then take the exit to Highway 401 East. Kunin natin ito kasi 401 is tayo eh. Kanan tayo. Yun. Bigyan tayo
sa akin. Wala tayong problema rito. Ayun pa rin. Matraffic pa rin dun sa Bandaro. Siguro sa Ajax, doon siguro tayo makakawala kapag umabot na tayo ng Ajax papuntang Quebec. Hindi tayo makakawala siguro ng traffic. So yan, dito na tayo sa pangalawang dideliveran natin. Receiving hours 6 AM to 3:30 PM. Buti na lang gano'n, no? Tara. Hello sir. Morning. Here you go. If you come back here, make sure you got your safety Oh. vest on. Yeah. And I'll have you sign it. Sign. And we'll go door number 6. Open and back. Yes, please. Break the seal and open. Okay. Door 6. Once it's done, you're gonna get me or I got red light. Yeah, they'll sign this and bring it right to your truck. Oh, someone. Okay. Thank you. Yeah. Can I show washroom? Yep, sounds Thank you. good. Thank you. Number 6. Yes, sir. Alright guys, door 6 daw. Trasan na natin agad. Okay. Alright. Ito muna tayo guys, abangan ko na lang. Ito yung pangalawa, tapos 3, 4, yung dalawa sa Montreal. But anyway, ngayon since may pagkakataon ako mag 30 minutes workout lang tayo guys. Workout lang para lalo tayong healthy. Kasi lumalapad na yung shoulder natin. Kumbaga sa ano, nagiging B-tip na tayo, B-tip. 46 years old na ako guys ha, pero continuous pa rin ito. 46 years old, physically healthy. Yan, at may konting shape. Hindi ko naman masasabing rip body ako, pero healthy ako guys. At a little in shape. Yan. Alright. Elam followed in the buggy. Mr. Morgan. The kid turned toward her. Tamang Walking hilot lang around, guys sa he chest. spotted the receipt for the money he had paid at the store, picked it up from the ground, and held it out to her. I imagine you'll be wanting this. What I want is for everyone to leave me alone so I can raise these poor children to the best of my ability. She took the receipt from him. Thank you. It was a generous gesture. Her eyes widened slightly as she noticed the amount. Very generous. Are you sure you can afford this? I'm sure. Well, I appreciate it. But you really should have ridden on. You realize you've put a big target on your back, just like the Marshal and Jephthah Dickinson did by defying Court Elam. I know that. That was sort of my intention. To get yourself murdered? To get Elam worked up enough to make... Alright guys, tapos na. Tapos na rin tayo nag-workout.
punta na tayo sa Quebec. Thank you, sir. It's done. That's fast. Yes, thank you. Tapos na guys, dalawa. Now, punta tayo sa Quebec. Sarado muna natin. Ano ko muna yung ano. Sinarado ko muna guys yung yung red hose inano ko muna kasi tinanggal nila, tapos baba ko, tapos sarado natin. Ano bang susunod nating dideliveran? Okay. Quebec, ito yung seal. Sigurado, sulat natin. Tara guys. Lagay natin yung ano. Mahirap na, baka mamaya matumpad pa tayo. Kalahati na lang. Palitan na lang pala yan. 6. Nakalimutan ko lang lagyan ng padlock kanina nung nag-deliver ako sa doon sa Ontario, Toronto, banda. Tara. Alright guys, nagbabalik tayo. Anyway, pagkatapos natin dun sa diniliburan natin, nagpahinga muna ako. Pahinga muna ako sa Walmart ng 6 na oras. Bukas pa pala ang delivery nito. Nagkamali ako ng tingin, bukas ng 1:00. Sa 2 oras lang tatakbuhin ko mula doon sa diniliburan ko hanggang sa Quebec. Sabi ko, hindi ako nagmamadali ako. Pahinga ako 6 na oras. Buhat-buhat tayo konti, tamang buhat lang. Sabay nanood ng movie. Sabay na naman sa vlog. Yan, ngayon naratrating ko na. Pero bukas pa, kaya maghanap din ako ng hihintuan ko rito sa banda rito para bukas na magmaneho. Pero lalapit na tayo ron.
ko ano nangyari dyan. Bigla na lang tayong bigla na lang siyang nag-traffic meron palang emergency scene ahead. Baka may banggaan dito, baka may banggaan. Or hindi naman construction, kasi kung construction nakalagay yan, construction may mga cone yan. Siguro ito aksidente, siguro ito. Emergency scene ahead. Baka nga accident. Ay, may ano pala. Ayan na yung ay. Close pala ang lift lane. Tagilid, tagilid. Tagilid. Haba nito hanggang dun sa dulo pa ron. Ay, dapat di na lang ako nag-drive. Mauubos lang yung oras ko.
ko construction ba yan, kasi magdi-detour kami guys. Aba, aksidente nga yata. Ano, may truck yata, ayan. Iikot kami sa kabila. Lalabas kami dun siguro. Wala naman pala. Ano pala yan? Nag-ano pala yan ng ano ng mga con. Baka doon sa bandaron na naman yun. Dito tayo sa Iroquois. Ano? Iroquois guys, sa Iroquois. Pala binahinarangan nila doon siguro yun, kung aksidente siguro yun, oh. So dito ikot tayo, lalabas siguro tayo dyan. Oh hindi, pupunta ka doon, oh. Ikot doon, malayo-layo pa yata to. Sa Iroquois tayo guys, ayun, oh. Oh, Diyos, ayun pala yung aksidente siguro. Ngayon, ang problema, saan kami iikot dito? Diba, mas malapit na ikotan dito ba? Meron ba dito o sa kabila? Ito guys, tignan natin ito. Ang bato dadaan dito. Mas malayo yata to. Diretso natin, hindi dyan, wala dyan, diretso lang. Alright guys, tuloy-tuloy lang ako dito. Ito lang talaga, wala nang ibang daanan. May sumusunod na rin sa akin sa pitan ko. Tandaan lang kasi parang rural to eh. Baka mamaya biglang may tumawid na bata rito, patay tayo. Madilim-dilim. Inon ko na rin yung aking GPS para panigurado dyan sa cellphone. Slow down kasi may kasalubong. Ito siguro yung mga nagdi-detour din sa kabila. Ay hindi kasi yung kabila free eh. Kakahuyan, kabahayan, ano ba to? Aksidente pala eh. Kaya pala nagsarado yung eh. Diretso lang ako guys, ingat lang muna ako rito kasi baka mamaya masabitan ako ng mabababa kasi itong mga rito eh, kuryente eh. Hirap na. Ganun din yung mga nasunod sa akin sa Puertan.
Highway 31. Alright guys, yan. Ito na yung kakanan tayo rito. Tapos makakabalik tayo sa 401. Mukhang masikip to. Kaya kailangan kunin ko rito. Stop, check, check. In 1.5 miles, turn right on Highway 401 East. Alright. Itong mga ito, mag-editor din ba itong mga to? Hindi sila mag-editor. Sa kabila sila eh. Kabilang highway sila eh. Sa salubong, sa dalawang salubong naman yan. Dala-dalawahan. In 3/4 of a mile, turn right on Highway 401 East. Okay, balik highway tayo guys. Mga nasunod sa akin sa likuran ko. Turn right on Highway 401 East. Alright guys, nakabalik na tayo. Harap na lang ako tutulugan, gabi na oh. Meron pa akong kalahating oras driving. Tama-tama itong driving ko, meron pa ako tatakbuhin na kalahating oras. Continue on Highway 401. Okay. Alright guys, dito muna tayo sa ESO. Dito na muna tayo matulog. ESO. So ngayon, ang problema ko, kita nyo, biglang lumabas ang engine direct ng truck ko. Kailangan natin siyang yan ulit, talagang tawag nito, i-regen, para sa ganun mawala yung ano niya, kasi puno na naman ang shot niya shot. Alright, tabi lang ako dito. Okay, 30 ang box. Okay, alright guys. So mag-ano tayo,
magre-regen tayo. So anong oras na? Ayun guys, 9:21. So punta tayo rito. Request regen. Yan, park regen required, request regen. Puno na ng soot as. Yan. Yan, regen in progress. Tataas na yung ano niya. So 8:24 guys, hindi. Ito cellphone ko. 9:22 kasi andito tayo sa east. Medyo iba yung oras dito guys sa east. So ang oras dito sa east is advance ng isa kaysa sa Winnipeg. Sa Winnipeg 8:24 lang. So let's just sabihin natin 40 minutes ito. Matatapos ito ng 9:05 or 10:05 to 10:10. Ayan, cellphone ko. Yes. Mula nung nagpalagay ako ng tambutso, yung diffuser, lagi na siyang humihingi ng ganyan ng regen. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, parang mas maganda pa yata nung wala akong diffuser, yung wala akong tambutso, di ba? Alam niyo naman sa mga nakasunod sa vlog ko, wala tayong tambutso, gawa nga ng na kinain na nga ng natunaw na, kinain na ng salt, kalawang, tapos yung sa snow, pag tag-snow kinain na, nawala na. Alam niyo naman, pinapakita naman natin lahat ng vlog natin, ang natin, pinapakita ko lahat sa inyo para sa ganun magkaroon kayo ng idea kung ano talaga yung buhay ng owner operator dito sa Canada. Ayan, pusin lang ito. At pagkatapos patayin ko na, tama. Meron pa akong 60 minutes o 60 miles, isang oras mula dito hanggang sa bibiyahiin ko doon sa dideliveran ko. Doon tayo sa guys tayo sa ito Boucherville, Quebec. Rue Volta, Boucherville, Quebec. Yan ang dideliveran natin bukas. Isang oras na lang. Ang delivery oras, ang time of delivery ko bukas is oh, 9 AM ng umaga ang delivery ko bukas. So gigising ko rito alas 7, alas 6, tapos larga na ako ron. Alright guys, tapusin ko lang ito, tapos matulog na tayo. Ayan guys, malapit na ito matapos. Kasi lalong umangat na yung kanyang yung kanyang minor pumalo na siya sa 10, 11, 12, 14. Oh, I mean sa 13. Sa 13 na siya. Yung RPM niya. Yun, tapos na. Regen not needed, tapos na. So 9:07, di ba usapan natin kaganina sa cellphone ko. Usapan natin kaganina is 22, di ba? 10:22. Ngayon 10:05 na. So ibig sabihin 40 minutes nga. 42 minutes. 43 minutes. 43 minutes yung regen ng truck.
Kasi nasubukan ko na rin siya nag-regenerate ng ilang beses eh. So ito, mainit pa. Pero mawawala rin yan kasi nga kare-regen yan. Ang sabi nito, kapag ganito, makikita mo dito, lumayo-layo ka lang sa sa katulad nito. Ito yun, ito yun. Danger. High exhaust system temperature. Exhaust gases and components are at extremely high temperature. When parking the vehicle, keep away from people or any flammable materials, vapors or structure. Yan yung ibig niya sabihin. Pero mawawala rin yan pagka lumamig-lamig. So anuin ko lang muna ito kahit mga eksakto rin yung nag-off duty ako, sleeper bird. Nasa 45-46 minutes na siya. Tama-tama nasa 40 minutos lang. Mag-ano muna ako, kahit mga 10 minutes muna siya na naka-idle na ganyan. Kasi naka-high RPM, may mga langis pa yan. Kaya pa, hayaan muna natin bumaba. Siguro mga 9:15 dito. Alright guys, so paano? Patuloy ko na vlog ko. Pagpatuloy na lang natin bukas. Total gabi naman na, matutulog na rin ako. Ayan, ganyan lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa sa trabaho, sa buhay, sa paghahanap buhay para sa pamilya, para matupad natin ang mga pangarap natin. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all guys. See you again in next video vlog natin. Peace out. Bye. Lakai Tracker.